Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo ako! Narinig ang malakas na tili ni Belinda nang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan nang nakita niya ang isang nakapangingilabot na tanawin. Ang bagong silang niyang sanggol ay naliligo na sa sarili nitong dugo habang nilalantakan ng isang dambuhalang itim na aso na may mapupulang mga mata. 3 araw pa lang ang sanggol mula nang maisilang ito. Iniwanan niya lang ito para sandaling kumuha ng makakain. Mahimbing lang itong natutulog sa papag ng kanyang iwan. Saglit lang yun, wala pa halos 5 minuto na nawala siya sa tabi ng kanyang anak. Tiyo! Umalis ka dyan! Tulong! 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 Nagsimula nang magsidatingan ang kanyang mga kapitbahay. Ganun na lamang ang panlulumo nila nang makitang wala ng buhay ang bata. Kalong-kalong na ito ng kanyang ina. Nagsimula silang magtanungan kung ano ang nangyari. Pero tulala na si Belinda. Hindi na ito makapagsalita pa dahil sa matinding pagkabigla at lungkot sa nangyari sa kanyang anak. Kasalukuyan namang pauwi na galing sa bukid ang kanyang asawa na si Rene. Magtatakip silim na rin at labis na siyang nag-aalala sa kanyang bagong panganak na misis. Hindi niya nagawang umuwi ng maaga dahil nakiusap ang may-ari ng bukid na ituloy na hanggang matapos ang pagtatanim sa kanyang palayan. Dahil sa pangakong dagdag na kita, napilitan sila na sumunod at tapusin ang lahat ng trabaho bago umuwi. Pagdating niya sa bahay nila, ay kagad niyang napansin ang maraming tao sa kanilang bakuran. Bumilis ang kanyang mga akbang habang palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso. Pagpasok niya, nakita niya ang asawang si Belinda na nanlalambot at nanginginig habang hawak ang dugoang sanggol. Natigilan si Rene. Parang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi agad makapaniwala sa bangungot na nasa kanyang harapan. Teka. Ano ba nangyari dito? Ang anak natin, wala na siya. Bakit nga? Ano ba nangyari? May itim na aso dito kanina eh. Kinain niya ang anak natin. Hindi. Hindi totoo ito. Nakita ko yung aso. Malaki siya, tapos namumula ang kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Asong malaki na may pulang mata. Hindi kaya aswang ang may gawa niyo sa anak natin? Aswang? Hindi! Patawarin mo ako, Rene. Saglit lang ako nawala. Hindi ko gustong lapain siya ng aswang. Hindi ko to palalampasin. Kailangan malaman natin kung sino ang hayop na aswang na yun. Magbabayad siya. Magbabayad siya sa ginawa niya sa aking anak. Kasalanan ko to. Paano na tayo niyan? Wala na ang anak natin. Bakit sa atin nangyari to? Tahan na, mahal ko. Hindi ko kayang tumahan. Masyadong masakit sa akin ang nangyari. Rene, yung anak natin, kinain ng aswang. Ang anak ko. Diyos ko, patawarin ako ng anak ko. Ana, ano ba? Baka kumapano ka pa niyan. Hindi mo to kasalanan, mahal. Ako ang siyang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung sana'y nanatili lamang ako sa bahay at hindi nasilaw sa perang kikitain ko, sana
Sana buhay pa ang anak natin ngayon. Diyos ko, ano ba itong nangyari sa amin? Naaawang niyakap at hinaplos ni Rene ang kanyang asawa. Habang yakap si Belinda, ramdam niya rin ang matinding sakit sa pagkamatay ng anak sa karumal-dumal na paraan. Labis ang kanyang panghihinayang at pagsisisi, pero kailangan niyang maging matatag para sa kanyang asawa na pinanghihinaan na ng loob. Halos 15 taon na rin na nagsasama ang dalawa bilang mag-asawa at nakatira sila sa isang maliit na kubo. Matagal nilang hiniling at ipinagdasal na magkaroon sila ng anak na babae. Meron silang anak, si Bobong, 10 taong gulang na. Kaya naman masakit para sa kanila na sa isang iglap lang ay bibiktimahin ng itim na aso ang kanilang sanggol. Ang matagal nilang hinintay ay kagad ding nawala at iniwang wasak ang kanilang mga puso. Agad namang nagtulong-tulong ang kanilang mga kapitbahay para maisaayos ang agarang paglilibing dito. Nakagawa agad sila ng isang maliit na ataul na gawa sa plywood. Pinabindisyonan din ito sa isang albularyo bago diretsyong inilibing sa likuran ng kanilang bahay. Ayos ka lang ba, mahal ko? Ayos? Sa palagay mo ba magiging maayos ako pagkatapos ng nangyari? Alam ko, Belinda. Masakit sa yun. Pero mahal, huwag ka naman sana magagalit. Ang pagkamatay ng anak natin, mahirap din yun para sa akin. Masakit. Pero kailangan kong maging matatag. Sana'y ganun ka rin. Hindi ko matanggap. Bakit ganon? May kasalanan ba tayo? Ha? May kasalanan ba akong dapat na pagbayaran kaya nangyayari to? Ano ba? Tama na. Ikaw lang ang mahihirapan sa ginagawa mo. Tanggapin na natin. Maski masakit, mahal ko. Hindi. Hindi ako makakapayag na gano'n na lang yun. Kung aswang ang asong yun, ibig sabihin isa rin siyang tao. Hahanapin ko siya. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa anak natin. Ako na ang bahala doon. Hihingi ako ng tulong sa mas nakakaalam para makuha natin ang hustisya para kay Joy. Bakit ganun? Alam mo, wala na akong kakayahang mga nakulit. Paano na yun? Paano na? Mana, tama na, Belinda. Meron naman tayong Bobong. May anak tayo. Sadali lang. Gabi na. Kanina pa wala ang batang yun. Oo nga pala. Nasaan ang anak ko? Hanapin mo si Bobong. Baka may masama na rin nangyari sa kanya. Hanapin mo ang anak ko! Oo, Belinda, sandali lang. At kukunin ko lamang yung flashlight ko. Pambihira namang bata yun, oh. 8:00 na. Hindi pa rin umuwi. Tatayo na sana si Rene at hahanapin na ang anak nilang si Bobong. Pero narinig nila parehas ang pagbukas ng kanilang pinto. Nakita nila ang kanilang anak na masayang-masaya ang muka. Agad itong lumapit sa kanila at nagmano. Tuwang-tuwa at walang kamalay-malay sa bigat ng pinagdaraanan ng kanyang mga magulang. Alam niyo po, Naitay, ang saya-saya ko po. Sumali po ako sa tournament ng mga gagamba tapos ako po ang nag-champion. Ang galing po talaga ng gagamba, astig. Tinalo ko lahat yung mga kalaban ko. Ngunit sa halip na matuwa, nanatiling nakatingin lamang sa kanya si Belinda. Namumugto ang mga mata at talatang galing sa matinding pag-iyak. Si Rene naman ay agad na lumapit at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Bobong anak, 8:00 na. Bakit hindi ka pa umuwi kanina? Alam mo bang nag-aalala kami ng nanay mo para sa'yo? Tay,
Pasensya na po ah. Hindi ko po kasi napansin ang oras. Ang saya po kasi ng laro namin eh. Tay, si Joy po. Nasaan siya? Nanlambot si Belinda sa kanyang narinig. Saglit siyang napayuko. Pilit pinigil ang muling pag-agos ng luha. Nay, bakit po kayo umiiyak? Anak, may kailangan kaming sabihin sa'yo tungkol kay Joy. Po? Ano pong tungkol kay Joy? Nasaan po ang kapatid ko? Tahimik na nagkatinginan sina Belinda at Rene. Isang malamig na hangin ang dumaan at sa isang iglap, nagbago ang masayang muka ni Bobong. Tila unti-unting napagtanto na may hindi magandang nangyari sa kanyang kapatid. Teka. Nay, anong nangyari? Bakit po ba kayo ganyan? Sabihin niyo po sa akin, Nay. Ano po nangyari? Anak, wala na si Joy. Po? Ano po? Anong wala na? Bobong anak, may masamang nangyari sa kapatid mo. Patay na siya. Ano po? Hindi po, hindi. Hindi pwede. Nagbibiro lang po kayo, Tay, di ba? Hindi pa po patay ang kapatid ko. Anak, totoo ang sinasabi namin. Wala nang kapatid mo. Patay na siya. Nandun na siya sa likod ng bahay natin. Nailibing na namin kanina. Nanlaki ang mga mata ni Bobong. Umiling siya ng mabilis at napaatras. Palipat-lipat ang tingin niya sa kanyang mga magulang. Hindi po. Hindi po totoo yan. Bago po ako umalis, kinausap ko pa po siya at nilaro. Hindi maaari. Hindi pwede to. Nay! Tay! Umiyak ng umiyak ang bata. Niyakap naman siya ni Rene. Ngunit sa kabila ng pagbibigay nito ng simpatsya, isinumpa niyang hahanapin niya ang itim na asong yun at pagbabayarin sa ginawang pagpatay sa kanyang anak na babae. Pagkalipas ng ilang araw, ang kwento tungkol sa pagkamatay ng sanggol ay kumalat sa buong baryo at naging laman ng usap-usapan ng mga tao. Naging kwentong katatakutan ito at naging dahilan kung bakit nag-iingat na sila. Merong iba na nagsusunog ng mga goma sa harap ng kanilang mga bahay para pantaboy umano sa mga aswang. Samantalang si Rene, sa hapon pa lang ay lumalabas na siya ng kanilang bahay para galugarin ang gubat at maghanap ng anumang bakas ng aswang. Ngunit bigo siya. Napagtanto niyang di ganun kadali na mahanap ang salarin. Hanggang sa isang hapon, muli siyang gumayak para umalis. Nakita siya ng kanyang anak. Tay, pwede po ba akong sumama sa inyo sa paghahanap? Hindi pwede, Bobong. Delikado ang ginagawa ko. Ang mabuti pa, bantayan mo na lang ang nanay mo. Wala siyang kasama. Eh ano po bang ginagawa niyo sa gubat? May hinahabol po ba kayo? Wala, anak. Nangangaso lang ako. Nangangaso? Ay, mukhang astig po yun ah. Sana isang beses po, makasama po ako sa inyo. Huwag mo nang pangarapin, anak. Saka na, kapag malaki ka na. Ganun po ba? Sige po. Pero tay, pwede po ba ako makipaglaro muna saglit? Sige, anak. Pero huwag ka magpapaabot ng gabi. Baka hanapin ka ng nanay mo. Sige po tay, uuwi din po ako ng maaga. Halos sabay na lumabas ng kanilang bahay ang mag-ama. Dumiretso si Bobong sa kalsada, papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Habang naglalakad, natanaw niya si Neryo na nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Nagkakape. Agad na napataas ang kilay ng bata at ng asar na tinitignan ang matandang lalaki. Bata ka! Ba't ganyan ka makatigil? Ano bang pake mo kung tingnan kita ng ganito? Abat bastos na bata ito ah! Hindi ka ba tinuturuan ng nanay at tatay mo ng mabuting asal? Tinuturuan nila akong gumalang sa tao, pero sa aswang hindi. Anong sinabi mo?
Aswang, bakit? Be, aswang ka naman talaga eh. Agad na napatayo sa inis ang matandang lalaki at akmang lalapitan si Bobong. Ngunit mabilis na umatras ang bata. Panay pa rin ang tawa at pangaasar. Tumigil ka na! Sino tinatawag mong aswang? Ako ba? Ikaw nga, bakit? Aswang ka daw, sabi ng mga kaibigan ko. May nakakita sa'yo. Akala mo ba? Ano? Sinong nakakita sa akin? Tumigil ka dyan sa mga kasinungalingan mo! Masama ka daw. Kumakain ka daw ng buhay na kambing. Tapos nag-iiba daw ang itsura mo. Nagiging isa ka daw malaking aso. Sinungaling kang bata ka! Saan mo naman narinig yan? Huwag na huwag mo akong pagbibintangan ng ganyan! Ang init naman ng ulo ng aswang. Bebe, bebe, bebe. Hindi ko muna yung bibig mo, bata! Baka may makarinig sa'yo at lalo akong pagdudahan. Kaya ako kinakatakutan ng mga tao rito eh. Dahil sa inyo, kayong mahihilig sa chismis at gumawa ng imbento. Bakit ka naman nagagalit? Totoo naman na aswang ka talaga. Aswang! Kapag ako kinuyog ng mga tao, may kalalagyan ka at ang buong pamilya mo. Kaya manahimik ka na. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ano? Ba't naman ako matatakot sa'yo? Hindi ako natatakot sa'yo, no? Kasi yung tatay ko, kayang-kaya kanyang gulpin. Hindi mo ba alam na may tangan siyang agimat? Isang sabi ko lang sa kanya, tanda. Lagot ka sa kanya. Ano sabi mo? May agimat ang tatay mo. Anong klaseng agimat yon? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Aba, bakit gusto mong malaman? Natatakot ka ba? Natatakot ka, no? Kasi aswang ka nga. Aswang, aswang, aswang. Wala ka talagang galang na bata ka. Ang dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon para matutong rumespeto. Aba, o sige nga, bigyan mo nga ako ng leksyon, matandang aswang. Aswang, aswang, aswang. Bastos ka talaga, bata ka. Gusto mo talaga ng leksyon, ha? Napaatras si Bobong. Biglang nakaramdam ng kilabot sa paraan ng pagsasalita ni Neryo. Pero bago pa siya makatakbo, mabilis na itinaas ng matanda ang kanyang tungkod at malakas na hinambalos siya sa kanyang braso. Aray! Aray, ang sakit! Lagot ka! Isusumbong kita kay nanay! Aswang ka! Halimaw! Magsumbong ka sa nanay mo! Wala akong pakialam! Kayo ang totoong salot sa baryong ito! Umuwi ka na! Bago pa kita masaktan ulit! Isusumbong talaga kita! Mapalakit kang aswang ka! Lalong humigpit ang hawak ni Neryo sa kanyang tungkod. Sandali siyang napahinto. Pilit pinakalma ang sarili. Maya-maya pa, mula sa malayo, may tinig ng isang babae ang sumigaw. Yun ay walang iba, kundi ang nanay ng bata na si Belinda. Bobong! Bobong, anak! Napalingon si Bobong habang si Neryo naman ay unti-unting umatras. Muling umupo sa kanyang silya. Kunwari walang nangyari. Pero bago tumakbo papunta sa kanyang ina, nagbanta pa si Bobong. Babantayan kita, tandang Neryo! Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan ang totoo! Inay! Ano bang nangyari? Narinig kitang umiiyak ka. Nandyan ako sa tindahan ni Aling Karing nang mabusesan kita. Pinalo po kasi ako na matandang yun eh. Dito po sa braso ko. Ang sakit nga po eh. Bakit naman ninyo pinalo tong bata? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Alam mo bang hindi ko to sinasaktan? Bago ka magalit, tanungin mo muna yung anak mo kung ano ang ginawa niya sa akin. Ano bang ginawa mo kasi? Wala naman po. Sinabi ko lang naman po sa kanya na aswang siya. Kasi yun naman po ang sabi ng mga kalaro ko eh. Pinapaalam ko lang po sa kanya tapos nagalit siya. Pinalo niya po kaagad ako. Kayo naman ang tanda-tanda nyo na pumapatol pa kayo sa bata. Kung naman hahambalusin niyang anak mo, kung hindi siya bastos at walang modo, manang-mana sa'yo. Anong sinabi nyo? Sabi ko, kung ano ang asal mo, ay siya ring ugali ng anak mo. Kaya ka na mamatayan ng anak dahil hindi ka mabuting magulang.
Eskandalosa! Mga walang galang! Konsentidor! Wala kang karapatang banggitin ang anak kong namatay. Wala! Kung ipabarangay kaya kita, ha? O kasuhan ng child abuse, tingnan natin kung hindi ka magtanda. Baka sa kulungan ka nabawian ng buhay. Dapat yung anak mo maturuan ng leksyon. Ganyan mo ba siya pinalaki? Wala nang respeto sa mga matatanda. Akala mo ay kung sino? Hindi na ako magtataka kung bakit siya kasi bastos mo. Parehas kayong ugaling kanal. Abat wala kang modong matanda ka? Gusto mo subukan kung gaano kasakit ang pagdampi ng palad ko? Anong karapatan mong husgahan ang pagpapalaki ko sa anak ko, ha? Mabuti nang ganito ko siya pinalaki. Marunong lumaban. Kesa lumaki siyang plastic at mapagkunwaring katulad mo. Huwag mo kong hamakin, babae. Akala mo dahil matanda na ako, wala na akong kaya. Anong gagawin mo? Wala. Pasalamat ka. Wala akong panahon sa katulad mo. Kung hindi lang ako tinatamad, parehas ko kayong bibigyan ng leksyon. Tumalikod na ito at naglakad papasok sa kanyang bahay. Nanginginig ang kamay sa tungkod, pero pinipilit na ipakita sa mag-ina na malakas siya at matibay pa. Hay kaloka, talagang ikaw ang patunay na hindi lahat ng matatanda ay dapat respetuhin dahil walang respeto sa iba. Tara na nga anak, paggabi na kasi gumagala ka pa. Naglakad na pauwi ang mag-ina. Habang papalayo sila, muling sumulyap ang batang si Bobong sa gawin ng matanda at nakita niya itong nakatingin sa kanila ng matalim. Pagsapit ng gabi, maagang dumating si Rene galing sa gubat. Agad nitong kinausap ang kanyang asawa at anak. Ano ba yung nabalitaan ko sa labasan? Na nagkasagutan daw kayo ng matandang si Neryo. Kanino mo naman narinig yan? Hindi na importante kung saan ko narinig. Sabihin niyo sa akin, bakit kayo nakipag-away doon sa matanda? Paano hindi ko aawayin? Sinaktan niya ang anak mo. Ipinagtanggol ko lang. Sobra na yung matanda na yun eh. Parang walang pinagkatandaan. Tinaktan ka, Bobong? Totoo ba yun? Opo, Tay. Pinalo niya po yung braso ko ng hawak niya pong tungkod. Ang sakit-sakit nga po eh. Tapos minumura-mura niya pa po ako. Di ko naman po siya inaano eh. Hindi mo inaano. Eh bakit iba nakarating sa akin? Binabastos mo daw siya kaya nagalit. Bakit? Bakit mo ginawa yun, anak? Eh kasi Tay, masyado po ako makatingin eh. Akala niyo po kung sino. Dadaan lang naman po ako sa tapat ng bahay nila. Sana hindi mo nalang pinansin. Nilampasan mo nalang sana. Tama lang naman po sa kanya yun eh. Tumigil ka! Hindi ko nagugustuhan ng tabas ng dila mo. Hindi ganyan ang turo kong asal sa'yo. Saan mo natututunan yan? Tama na yan, wag mo nang pagalitan ng bata. Kasalanan naman yun ni Neryo. Uugod-ugod na eh, pumapatol pa sa bata. Ano ka ba naman, Belinda? Ikaw na nagsabi, uugod-ugod na matanda. Pero bakit nakisali ka rin? Imbis na turuan mo yung anak mo ng leksyon kung paano gumalang at rumispeto, ikaw pa nangunsinti. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Kung ikaw ba nakita o narinig mo sinasaktan ng ibang tao ang anak mo, hindi ka papalag? Bakit ako ang sinisisi mo? Ginawa ko lang ang tama. Prinotektahan ko lang ang anak ko. Aba, sandali. Huwag ka magtaas ng boses, mahal. At sa akin lang naman. Sana hindi mo na pinaabot ng ganon. Ang anumang di pagkakaintindihan, nadadaan naman yan sa mabuting usapan. Basta. Mabuti nga sa matandang yon. Bagay lang yun sa kanya. Napapansin ko, parang nag-iiba ang ugali mo. Pag-usapan nga natin ito na seryoso. Hindi ako nagbago. Ipinagtanggol ko nga lang ang anak mo. Ang kulit mo naman. Para kang hindi nakakaintindi. Ano sabi mo? Sige na, kumain ka na dyan sa kusina. Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Umupo kayo. Wala mo nang aalis. Mag-uusap tayo. Ano ba talaga nangyari? Magsalita ka, Bobong. Sabihin mo sa akin na totoo. Nung dumaan po ako sa tapat po ng bahay ng matanda, nakita ko po na at sama-sama po ng tingin niya sa akin. Kaya ayun po, tinawag ko po siyang aswang.
Kaya naman pala pinagalitan ka eh. Kasi, ang gaslaw ng ugali mo. Kahit sino, magagalit kapag sinabihan ng ganun. Totoo naman po kasi yun, Tay. Sabi nga po ng mga kapitbahay, nakita raw po nila na kumakain po ng buhay na kambing si Mang Neryo. Tapos, kakaiba daw po ang mukha niya. Baka nga siya rin po may kagagawan sa nangyari sa kapatid ko eh. Oo nga, hindi malabo na si Neryo ang may gawa. Baka nagkunwaring aso lang para makapasok sa bahay natin. Tarantado talaga siya. Siya na nga ang may kasalanan, siya pang may lakas ng loob na manakot at mang-insulto. Dapat sa kanya mawala na lang. Mahal, tama na. Alam kong masakit ang pagkawala ng anak natin. Pero hindi tayo dapat basta-basta magbintang ng walang pruweba. Baka tayo mabaligtad sa bandang huli. Sino pa ang gagawa? Siya lang naman ang matandang pinaniniwala ang aswang dito ah. Alam ko, malakas ang kutob ko na aswang nga talaga siya. Humanda sa akin yun. Tama na. Tama na, Belinda. Wala tayong ebidensya. Yung matandang sinasabi nyo, matagal na siyang nakatira dito sa baryo. Kaya imposible ang mga paratang nyo. Tigilan nyo na yan. Hindi ako titigil! Bakit ko gagawin yon? Wala pang nakakamit na hustisya ang anak ko para sa nangyari sa kanya. Kaya nga puspusan ang paghahanap at pagbabantay ko, hindi ba? Ginagawa ko ang lahat, Belinda. Ginagawa ko ang lahat para mahanap ang aswang na yun. Ngunit nakikiusap ako. Huwag nyo nang uulitin yung ginawa nyo mag-ina. Ikaw naman, Bobong. Huwag ka munang lalabas ng bahay sa loob ng ilang araw. Po, bakit naman po, Tay? Wala naman po akong kasalanan ah. Wala kang kasalanan. Hindi mo ba alam na kasalanan ng pambabasto sa mga matatanda? Hindi mo alam kung paano gumalang at rumispeto. Magtanda ka. Huwag mo namang parusahan ng ganyan yung bata. Tanong gusto mo, Belinda? Pagtanda natin, tayo naman ang suwagin niya. Hayaan mo kung disiplinahin ang anak natin. Yan na nga lang ang nag-iisa nating anak, Rene. Nagagawa mo pang saktan? Hindi porket siya na lang ang anak natin. Hahayaan na natin siyang lumaki na hindi alam ang tama't mali. Sige na, magpahinga na kayong dalawa. Ako nang bahala dito. Tumalikod na si Belinda. Nagmarcha ng padabog papunta sa kanilang silid. Nakasunod sa kanya si Bobong. Pagkaupo niya sa papag, naalala naman niya ang nangyari sa kanyang bunso. Bigla siyang napaiyak at natulala. Patawarin mo ko, anak. Kung sana'y naprotektahan kita noon laban sa aswang na yun, sana kasama ka pa namin ngayon. Patawarin mo si nanay. Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Dahil po ba napagalitan ka ni tatay? Hindi. Matulog ka na nga. Gabi na eh. Natulog na ang dalawa. Ngunit sa kalagitnaan na mahimbing na pagtulog ni Belinda, bigla siyang naalimpungatan nang may marinig na mahihinang tinig. Mga bulong. Mga salitang hindi niya maunawaan. Ngunit alam niyang tinatawag siya. Parang wala siya sa sarili habang patuloy na pinakikinggan ang mga tinig. Napasulyap siya sa mga taong nasa silid. Parehas na mahimbing na natutulog ang mag-ama. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad. Maingat niyang binuksan ang pinto. Sinigurado niyang walang tunog na maaaring makagising sa kanyang asawa. Lumabas na siya ng bahay nila. Wala siyang panyapak. Ang lupa ay malamig. Hindi niya alam kung saan siya papunta ng mga oras na yon. Pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Tila hinahatak siya ng bulong sa kung saang parte ng baryo. Pakiramdam niya ay may mga nakahawak sa kanyang braso. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sinusundan ang tinig hanggang sa makarating siya sa gubat. Doon siya parang tila nahimasmasan. Nagtataka kung bakit at kung paano siya napadpad sa lugar na yon. Naramdaman niyang hindi lang siya ang naroon. May mga matang nakatingin sa kanya. May tao ba dito? Belinda, hindi mo kami matatakasan.
Sino kayo? Bakit niyo ako tinatakot? Hindi ka makakatakas. Ang kapalaran mo ay magiging katulad namin. Tanggapin mo na ang mutya. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Hindi! Hindi! Ayoko! Hindi! Hindi niyo ako kagaya! Tama na! Tahimik na ang buhay ko! Hindi ko gustong maging kagaya niyo! Tama na! Wala ka ng kawala, Belinda. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakaatras. Ipagpapatuloy mo. Ikaw ang magdadala. Ayoko na! Sinabing tumahimik na kayo! Ayoko! Tigil na! Napasalampak si Belinda sa lupa. Maigpit na hawak ang kanyang dalawang tenga. Patuloy na naglalaro sa kanyang pandinig ang mga bumubulong na tinig. Tila sumasabay sa ihip ng malamig na hangin. Ayoko na! Tigilan niyo na ako! Parang awa niyo na! Tantanan niyo na ako! Ayoko! Handa na siyang tumakbo ng mga oras na yon dahil sa labis na takot. Pero isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Nang tignan niya kung sino ang may-ari nun, nakita niya ang asawa niyang si Rene. Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang muka. Ano nangyayari sa iyo, mahal ko? Bakit nandito ka sa gitna ng gubat? Buti na lang talaga't nasundan kita nang makita kong dire-diretso ka lumabas ng bahay. Hindi agad sumagot si Belinda. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang asawa at sa kanyang mga mata ay bakas ang matinding takot. Rene, natatakot ako. Magagaya ako sa kanila. Ayoko. Hindi ko kaya. Hindi ko gusto. Nagtaka si Rene. Baka sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang asawa. Pero alam niyang may gumugulo dito. Ano bang pinagsasasabi mo? Huminahon ka nga. Hindi kita maintindihan. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. At doon na lang natin pag-usapan ito. Hindi mo ba ako naiintindihan, Rene? Gusto nilang isalin sa akin ang mutya. Gusto nilang magaya ako sa kanila. Hindi ko kaya. Hindi ako katulad nila. Muling nagdilim ang mukha ni Belinda. Muli siyang napaluha. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkadismaya. Hindi siya pinaniniwalaan ni Rene. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, nagagawa pa nitong magbiro. Ano ba naman, Rene? Hindi ito ang panahon para magbiro ka. Hindi ako nagbibiro, Belinda. Pero hindi rin ako pwedeng basta maniwala sa mga sinasabi mo nang wala naman tayong kasiguraduhan. Bukas pupunta tayo sa bayan. Magpapacheck up tayo kung ano nangyayari sa iyo. Wala akong sakit, Rene. Wala akong karamdaman. Hindi ako baliw. Hindi ako nasisiraan ng bait. Kaya nga mahal ko, umuwi na tayo. Si Bubong lang ang naiwan sa bahay. Alalahanin mo naman ang anak mo. Hindi porket nawala si Bunso, mawawala ka na rin sa katinuan mo. Tandaan mo, Belinda, may isa ka pang anak na dapat intindihin. Hindi lang ito tungkol sa namayapa nating anak, Rene. Hindi mo kasi naiintindihan dahil wala ka sa katayuan ko. Kaya nga ipaunawa mo sa akin, Belinda, para maintindihan ko kung anong pinagdadaanan mo. Kung ano nung lumalabas sa bibig mo. Ipaunawa mo sa akin, sa amin. Hindi yung kinikimkim mo sa sarili mo. Hindi ka na namin maintindihan. Hindi ka na kagaya ng dati. Huwag na muna natin pag-usapan ito. Saka na. Umuwi na tayo. Tignan mo, ganyan ka na naman. Umalis na tayo rito. Belinda, bukas pupunta tayo ng bayan sa ayaw at sa gusto mo. Ipatitingin kita sa espesyalista. Baka kung anong sakit na yan. May pera ka? May pambayad ka ng doktor?
May konti akong ipon, Belinda. Gagamitin na lang muna natin yon. Ano nga kala mo sa akin, nasisiraan ng bait? Diyan ka na nga! Walang nagawa si Rene. Tahimik na lang siyang sumunod muli sa kanyang asawa at binagtas nila ang daan pabalik sa kanilang bahay. Labis na nag-aalala ang lalaki sa kanyang asawa dahil mula nang mamatay ang kanilang anak, naging kapansin-pansin ang pagbabago nito. Di lang sa ugali, kundi maging sa kilos. Palagi din itong nananaginip ng masama. Minsan pa nga ay bigla-bigla na lang bumabangon at kung saan-saan nakakarating. Nawala na rin ang lambing nito sa kanya at ang sigla sa mga mata ng asawa. Pagdating nila sa kanilang bahay, nakita nila si Bobong nang buksan ang pinto. Gising at nag-aabang. Nay, tayo saan po kayo galing? Nagising po ako na wala po akong katabi. Pinuntan lang kami saglit sa kapitbahay, anak. May tumawag kasi sa nanay mo. Ganun po ba? O sige na, anak. Maaga pa. Balik na tayo sa silid para matulog. Ay, siya nga po pala. Galing po si Tandang Neryo dito kanina. May ginawa ba siya sa'yo? Ano? Sabihin mo! Wala naman po. Nag-usap lang po kami saglit. Hindi naman po ako nagbukas ng pinto, Nay. Bakit siya pumunta rito? Ewan ko po. Hindi naman po sinabi. Pero hinahanap ka po niya. Ano ka mo? Hinahanap niya ang nanay mo. Bakit daw? Wala naman po siya sinabi. Basta nung sinabi kong wala po si nanay, umalis na po kaagad. Belinda, bakit pupunta dito yung matanda ng 10 oras ng gabi? Aba malay ko, hindi ko alam. Baka sinusubukan na niya manggulo. Mabuti na lang anak, hindi mo pinagbuksan ang pinto. Baka mamaya may balak pala yung saktan ka. Hindi naman po. Wala naman po siyang masamang ginawa sa akin eh. Bobong, layuan mo yung matandang yon ha? Ikaw rin, magpahinga ka na. Huwag ka na masyado mag-isip. Saka bawasan mo din yung pagiging mapang-asar mo. Matuto kang rumispeto sa mga matatanda. Sige na, matulog na kayong dalawa. Ikaw rin, magpahinga ka na. Huwag ka na masyado mag-isip. Matapos ang pag-uusap, napagdesisyonan na nila na bumalik sa kanilang silid. Bagamat hindi pa rin lubusang napapanatag ang kalooban ni Belinda, napilitan siyang ipikit ang mga mata. Umaasang kahit paano ay mahimbing na siyang makakatulog. Si Rene ay nanatiling gising ng ilang sandali. Lihim na nag-iisip tungkol sa kinikilos ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ang pinagdadaanan nito, ngunit alam niyang may gumugulo dito. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, maaga silang bumangon dahil pupunta sila ng bayan. Nang makalabas sila ng bayan, dumaan sa tapat nila si Neryo. May hawak itong lubid at may nakasabit na patay na kambing sa kanyang balikat. Agad nilang napansin ang ipinapakita nitong lakas ni hindi ito gumagamit ng tungkod. Nagkatinginan ang mag-asawa, parehas na nagtaka. Ngumisi si Neryo nang mapansing pinagmamasdan siya ni Belinda. Bahagya pa itong tumango bilang pagbati. Napatingin si Belinda sa duguang katawan ng kambing. Biglang may gumapang nakilabot sa kanyang katawan. Saan kayo papunta? Wala kang pakialam. Sungit mo naman. Kaya aga-aga. Mahal, wag na. Tama na. Wag mo nang patulan. Kaneryo, ano ho bang nangyari dyan sa kambing nyo? Ito ba? Pinatay ko. Nauuhaw kasi ako sa dugo. Narinig mo yung sinabi niya? Iinumin niya yung dugo ng kambing. Inamin na niyang aswang siya. Inaasar lang ho kayo. Tara na. Huwag na lang ninyong pansinin. Ikaw, Belinda, hindi ka ba nauuhaw? Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako aswang. Halina nga kayo. Nasisira ang araw ko sa matandang yan. Pasensya na ho kayo, Kaneryo. Kailangan na po naming umalis. Mauna na po kami sa inyo. Sandali! Gusto ko sana makausap si Belinda. At sino naman ang may sabi sa'yo na gusto kong makipag-usap sa'yo? Tara na nga, nasasayang ang oras natin sa matandang yan eh.
Umalikod na si Belinda at mabilis na naglakad palayo. Sumunod sa kanya si Bobong na noon ay palingon-lingon pa sa matanda. Nakita niya kung paanong dumilim ang anyo nito. Nakatitig sa kanila habang sila ay papalayo. Belinda, matanong lang kita. Bakit pa parang galit na galit ka kay Canerio? Hindi ba kapatid yun ng lolo mo sa mother side mo? Po? Naituto po ba yun? Kamag-anak pala natin si Tandang Neryo? Hindi totoo yun. Wala akong pamilya. Hindi ko siya kaano-ano. Naman natin ang totoo, mahal. Gusto ko lang na malaman kung bakit galit na galit ka sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan Kapamilya mo yun. Siya na lang ang natitira mong kamag-anak, hindi ba? Inuulit ko, wala na akong kamag-anak. Hindi ko yun kaano-ano. Ano bang ginawa nila sa'yo? Basta! Kinasusuklaman ko sila! Ayoko sa kanila! Sige, kung ayaw mong sabihin, ayos lang naman. Siya nga pala, Bobong. Magpapakabait ka doon, kalananay ha. Iiwan ka lang muna namin doon habang nasa bayan kami. Sana hindi kami magtagal doon at makauwi kagad. Promise po tatay, magpapakabait po ako kila Lola. Nang maihatid na nila ang batang si Bobong, sakto namang may dumaang tricycle. Agad itong pinara ni Rene. Wala silang imikan hanggang sa makarating sila sa bayan at sumakay ng jeep papunta sa ospital. Nang makarating sila, agad na ineksamin ang ginang pero wala naman silang nakitang malalang sakit. Bagkus ay sinabi na dahil lang ito sa stress at postpartum dahil bagong panganak ang ginang. Binigyan na lang ito ng mga antidepressant at vitamins. Madilim na nga nang sila ay nakarating sa baryo. Nakakapagod. Napakatagal naman maghintay sa ospital na yon. Inabot na tayo ng siyam-siyam. Ayos lang yun. Nagsayang lang tayo ng pera. Sabi ko naman kasi sa'yo wala akong sakit. Mabuti na nga yun at hindi na tayo mag-aalala at manghuhula kung ano ba talaga nangyayari sa'yo. Alam na natin na ligtas ka at walang sakit. Hayaan mo na yung gastos. Ang pera babalik yan, pero ang buhay mo, hindi na. Sa bagay, Mamaya ipupunta ako kay Kap Ponso para humiling ng mga agimat. agimat? Aanin mo naman yun. Karagdagang proteksyon natin. Dapat nga nung namatay si Bunso, bumili na ako Nag-aalala rin talaga ako sa mga nangyayari sa'yo. Bukod sa kailangang medisinal, malakas ang kutob ko na parang may kakaibang nangyayari talaga sa'yo. Paano mo nasabi? Kagabi, nung tila wala ka sa sarili at naglalakad papunta sa gubat, may nakita akong parang anino na mabilis na nawawala sa mga likod ng puno. Sinusundan ako ng anino? Nakita mo ba? Anong itsura? Hindi ko masyadong maaninag. Mabilis kasi siya kumilos. Kaya bibili talaga ako ng 3. Tigi-isa tayo. Ikaw na lang ang bumili ng para sa'yo. Ayoko niyan. Hindi naman ako naniniwala sa mga agimat-agimat na yan. Marami nang naloko si Kap Ponso. Ikaw naman, Belinda. Wala namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Kung gusto mo magpauto, bahala ka. Huwag mo kami idadamay ng anak mo. Sige na, sige na. Aalis na ako. Susunduin ko pa si Bobong. Ikaw na muna ang bahala rito. Sinarado ni Belinda ang pintuan at siniguradong maayos ang pagkakasara nito. Akma na sana siyang tutungo sa silid nang biglang marinig ang sunod-sunod na katok. Iritado siyang lumapit at tinanggal ang kawit ng pintuan. Ano ba naman tong si Rene? Para namang si Raulo, aalis tapos babalik agad. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi si Rene ang tumambad sa kanya, kundi si Neryo. Nakangiti ito habang may hawak na malaking mangkok. May takip itong plato, kaya hindi niya makita ang laman nito. Anong ginagawa mo rito? Gabi na, hindi ako tumatanggap ng bisita. Sama bang bigyan ka ng ulam? Alam ko kararating nyo lang. Kaya siguradong hindi pa kayo naghahapunan. Ay nako, hindi ko kailangan ng ulam mo. Kaya kong magdildil ng asin. Tanggapin mo na ito, Belinda. Alam kong matutuwa ka. Paborito mo ang sinigang, hindi ba?
Inabot ni Neryo ang mangkok kay Belinda. Kahit tumanggi na ito ng una, kinuha pa rin niya ito at marahang inalis ang takip. Sa pagbukas ng mangkok, napaatras siya at nanlaki ang mga mata. Nakalutang sa sabaw ang kalahating ulo ng kambing. May dugo pa ito at di masyadong naluto. Sabi ko naman sa'yo, Belinda, paborito mo ito, hindi ba? Nabitiwan niya ang mangkok ng ulam. Lumikha yun ng ingay. Galit na binalingan ni Belinda ang matanda at tinapunan ito ng masamang tingin. Walang yaka! Halimaw ka talaga! Tantanan mo na ako! Bakit naman kita titigilan? Hindi pa tayo tapos. Hindi mo pa tinatanggap ang biyaya ng ating lahi. Lahi nyo lang, hindi akin! Huwag nyo ako idamay sa mga kademonyohan ninyo! Hindi mo to pwedeng takbuhan. Ikaw na lang ang natitirang tagapagmana nito. Hindi mo naman siguro gugustuhin maipamana ko to sa anak mong si Bobong. Tumigil ka! Huwag mo idadamay ang anak ko rito! Bigyan mo na ako. Gusto ko nang magpahinga. Kunin mo na ang mutya para maisali na sa'yo ang pagiging aswang ko. Hindi! Magdusa ka! Hindi ko tatanggapin ang bagay na yan! Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak ko? Hindi ko lang masabi sa asawa ko eh. Araw-araw siyang naghahanap sa gubat at hindi niya alam na ang totoong kalaban ay narito lang sa paligid. Hayop ka! Anong kasalanan ko sa'yo? Para maski sarili mong dugo, bibiktimahin mo! Ginawa ko yun bilang parusa sa'yo. Dahil matigas ang ulo mo. Hindi ko yan tatanggapin. Maghanap ka ng mapapasahan mo, yung katulad mong halangang kaluluwa. Maawa ka sa akin. Alam mong walang kamatayan kapag walang sumalo ng mutya. Ikaw lang ang pwede kong pamanahan. Ayoko na. Pagod na ako. Masyado na akong matanda. Umalis ka na. Wala kang mahihita rito. Lumayas ka na! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko na isasalin sa iyo ang bato. Hindi ako papayag na hindi ikaw ang sasalo ng pagiging mutya ng mga aswang. Malakas ang dungan mo. Ikaw ang dapat tumalili sa akin dahil ikaw na lang ang natitirang pamilya sa angkan natin bukod sa anak mo. Umalis ka na! At tandaan mo, hindi tayo pareho. Tinakwil ko na kayo, lalo na nang malaman kong kayo-kayo lang din ang lumamon at pumatay sa tatay ko at sa anak ko. Halimaw ka. Hindi ako magiging katulad nyo. Sinadya niyang idiin ang huling mga salita para maramdaman ni Neryo ang pagkapuot niya. Ngunit sa halip na mapikon, ngumisi lang ito at bigla siyang sinunggaban. Napaatras siya, ngunit huli na. Sa isang iglap, nagbago na ang anyo nito. Mula sa pagiging isang ordinaryong lalaki, isang mabangis na halimaw ang pumalit. Nabalot ng itim na balahibo ang kanyang katawan at lumabas ang kanyang mga pangil. Humaba rin ang kanyang mga kamay na may matatalas na kuko. Isang halimaw na may anyong dambuhalang aso. Bumubula ang gilid ng bibig nito, tila uhaw na uhaw sa dugo at karne ng tao. Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Parang awa nyo na, ilayo nyo ako rito! Ngunit walang sumagot, walang nagbukas ng ilaw, walang lumabas dahil nababalutan na ang paligid ng mahika ng aswang. Ang mga kapitbahay nila, walang maririnig na anumang ingay. Sinubukan tumakbo ng babae, pero naging mabilis ang pagkilos ng halimaw. Dinamba siya ni Neryo. Mabilis siyang napailalim. Nakadagan sa kanya ang napakabigat na katawan ng aswang. Napatili siya, ngunit hindi na siya nakapalag. Napadilat si Belinda sa takot. Ang malansang hininga ng halimaw ay amoy na amoy din niya. Hindi siya makagalaw. Hindi rin siya makasigaw. Ngunit ang bibig niya, kusang bumuka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya gusto ito, pero parang may kung anong puwersang pumipilit sa kanya. At sa isang iglap, isinuka ni Neryo ang isang maitim at kumikislap na itim na bato
mula sa kanyang bibig. Mainit yun, parang buhay, parang pumipintig-pintig. Dahan-dahan, bumagsak ang bato papasok sa nakabukang bibig ni Belinda. At bago pa niya maunawaan ang lahat, tuluyan na niyang nilulun ang sumpa. Kasabay nito, ang biglang pagbabalik sa anyong tao ni Neryo. Gumulong ito palayo habang hawak-hawak ang kanyang dibdib na tila nawawalan ng lakas. Ang makapal na balahibo sa kanyang katawan ay unti-unting nalagas at parang natuyong dahon ang kanyang katawan. Lumubog na rin ang kanyang mga pisngi at umimpis ang kanyang mga braso. Nanlaki ang mga mata ni Belinda sa sindak. Sa harapan niya mismo, natunaw ang katawan ni Neryo. Parang isang bulok na bangkay na pinabilis ang pagkabulok. Nang hina siya, naramdaman niyang parang biglang bumigat ang kanyang katawan at ang kanyang sikmura ay tila may isang bagay na bumubuhay sa kanya mula sa loob. Hinawakan niya ang kanyang leeg at pilit na iniluluwa ang batong sinalin sa kanya. Belinda! Paalam! Maraming salamat! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago tuluyang namatay ang matanda. Napatulala si Belinda. Hindi niya alam kung matatakot, magagalit o mababaliw siya sa oras na yon. Dahil alam niya na kapalit ng kamatayan ng kanyang tiyo, isa na siyang ganap na aswang. Dumating si Rene at Bobong. Pagpasok nila sa loob, sumalubong sa kanila ang nakakapangilabot na tanawin. Si Neryo nakalugmok sa saig. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging abo, mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang muka. Walang natira kundi isang tumpok ng abo. Nagkatinginan ang mag-ama. Diyos ko! Ano nangyari dito, Belinda? Si Bobong naman ay napaatras. Mahigpit na hinawakan ang braso ng kanyang ama. Belinda! Dahan-dahang lumingon si Belinda sa kanila. Ngunit hindi na siya ang dating Belinda. Maputla ang kanyang kulay at ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi ko siya pinatay. Ano ba nangyari? Ginawa na niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Mabuti pa iitakwil niyo na ako. Hindi nakaimik si Belinda. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag na ang mutya ng mga aswang ay nasa kanya na. Hindi rin niya masabi ang isang katotohanang nagmula talaga siya sa angkan ng mga karaniwang aswang. Tay, totoong aswang po si Lolo Neryo. Ang aswang kapag namatay, nagiging abo. Totoo yun, Tay. Ikinwento sa akin yun ng kalaro ko, yung apo po ni Kap Ponso. Hala, totoo pala. Tumigil ka dyan, Bobong, ha? Ano, Belinda? Ipapaliwanag mo ba sa akin kung ano nangyari dito? Oo. Pumunta siya rito para biktimahin din sana ako. Kaso naunahan ko siya. Diyos ko, kung ganun ay tama pala si Bobong, mabuti na lang at hindi kanya nasaktan. Nagsinungaling si Belinda sa kanyang asawa. Nang mapansin naman ni Rene na tila nangihina ang kanyang asawa, binuhat niya ito at pinahiga sa kanilang katre. Anong nangyari sa lakad mo kay Kap Ponso? Wala daw siya sa bahay nila. Baka mamayang madaling araw pa daw ang balik. Magpahinga ka na, mahal ko. Ako na ang bahalang magligpit ng mga kalat sa sala. Kumuha ng maliit na sisidlan si Rene at doon iniligay ang abo ng aswang. Pagsapit ng 4:00 na madaling araw, gumayak siya at pinuntahan ang albularyong si Kap Ponso. Alam kong darating ka rin eh. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po kung maaabala ko po kayo. Ay, naku, walang kaso yun. Halika, pumasok ka. Pumasok ka sa bahay ko. Kap, meron pala akong dala. Ito ang abo ng isang aswang. Maski abo na, umaalingasaw pa rin ang amoy ng pagiging aswang niya. Kilala ko yan. Si Neryo. Alam niyo po? Oo naman.
Marami akong alam, pero hindi lang ako nagsasalita. Itong abo niya, dinala ko ho dito. Hindi ko kasi alam, baka mamaya makasama pa ito sa amin. Wala na magagawang kasama ng abong yan, pero magandang gawing mutya. Lawak kasi sa mutya ang bagay na yan. Ganun ho heto po sa inyo na. Bahala na po kayo kung anong gusto nyong gawin dyan. Ay nako, sa wakas, Neryo, natupad na rin ang pangarap mong kabatayan. Ano kanyo, Kaponso? Pangarap na kamatayan? Ang ibig mong sabihin bakit rin wala bang sinasabi sa iyo ang asawa mo? Wala po. Meron ho ba siyang dapat sabihin? Kayo na lang ang mag-usap na dalawa. Masyadong basela ng usaping ito. Siya nga pala, nasabi ng asawa ko na kukuha ka daw ng agimat. Teka, at kukunin ko lang. Tumayo si Kaponso at may kinuha itong kahon sa ilalim ng kanyang kawayang upuan. Pagbalik niya, ay agad niyang binuksan ang bagay na yon at ipinakita kay Rene ang iba't ibang mga agimat. Ano bang agimat ang gusto mo, Rene? Yung pwede sanang gamiting proteksyon laban sa mga aswang. Alam niyo naman po siguro yung nangyari sa pamilya ko, hindi ba? Ayoko na pong maulit yon. Kung ganun itong anting-anting na may mata ng kwago kunin mo. Kontra aswang ito. Sige na, kunin mo na yan. Paano po itong gagana? Eto, tignan mo. Ang anting-anting na ito ay may marka ng mata ng kwago. Sa likod niyan ay may nakasulat na orasyon. Yan ang magbibigay sa inyo ng proteksyon. Bakit nga pala mata ng kwago ang sagisag dito, Kaponso? Ang kwago ay gising at mabagsik sa gabi rin Samantalang tayo mga tao, ito ang oras ng ating kahinaan. Tulog, pagod, walang laban. Pero kapag suot mo ang agimat na yan, magiging kasing lakas mo ang isang aswang. Hindi ka nila basta-basta matatalo. May dalawa ako nito. Isa para sa iyo at isa para sa anak mo. Ngunit Kaponso, 3 ho sana ang kailangan ko. Para sa asawa ko naman po ang isa. Siya ho kasi ang madalas na nagiging punterya ng mga aswang. Abay, kung ganun, ito ang ipasuot mo sa asawa mo. Ano naman po ito? May nakaukit na imahe ng isang babaeng nilalamon ng apoy. Isa itong sinaunang anting-anting. Proteksyon ito laban sa sumpa. Hindi tutulad ng agimat mo, pero sapat na para malabanan niya ang anumang klase ng itim na mahika. Maraming salamat po, Kap. Malaking tulong po ang mga ito para sa amin. Uuwi na po ako. O sige, mag-iingat ka ha. Sabihan mo lang ako kapag gumana ang agimat. Pagdating niya sa bahay nila, ay maingat niyang ipinakita sa kanyang asawa ang mga agimat na ibinigay sa kanya ni Kapitan Ponso. Mahal ko, tignan mo. Ito ang agimat na inirekomenda niya para sa'yo. Ito ang magsisilbing proteksyon mo laban sa aswang. Halika, isuot mo sa leeg mo. Wag! Bakit? Ayaw mo ba ng proteksyon? Hindi natin kailangan ng mga yan kasi patay na yung aswang, di ba? Patay na si Neryo. Nakita niya ang pag-aalinlangan at takot sa mukha ng kanyang asawa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at iniabot ang agimat. Sige na. Wala namang mawawala kung isusuot mo ito. Kahit hindi ka maniwala, ayos lang. Basta isuot mo lang ang bagay na ito, Belinda. Natatakot si Belinda dahil baka makita ng asawa niya ang totoo. Alam niyang may hatid na sumpa ang mga agimat ng mga antingero at albularyo. Natatakot siyang mapasok o masunog. Ayoko pang mamatay. Pambihira ka naman, Belinda, oh. Hindi ka naman basta-basta mamamatay sa pagsusuot lang ng isang agimat. Proteksyon nga to, hindi ba? Teka, at tatawagin ko lamang ang anak mo. Binigyan kasi ako ni Kaponso ng 2 magkaparehas na agimat. Tig-isa kami. Matutuwa nito si Bobong panigurado. Umalis si Rene at pinuntahan ang kanyang anak sa loob ng kwarto.
Pinakatitigan ni Belinda ang agimat na iniaabot sa kanya kanina. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay at hinawakan ito. Napapikit ang kanyang mga mata. Naghintay siya ng ilang sandali, pero yung inaasahan niyang pagkapaso o pagkasunog ay hindi nangyari. Wala siyang naramdamang anuman. Napangiti ang ginang. Naisip niyang walang bisa ang bigay ng matandang albularyo. Kinuha niya ang bagay na yon at isinuot. Natuwa naman si Rene nang pagbabalik niya ay nakita niyang nakasuot na ang kwintas sa leeg ng kanyang asawa. Nakasunod dito ang anak. Buti naman at sinuot mo, Belinda. Akala ko pa naman ay tatanggihan mo. Isinuot ko na para patunayan sa'yo na hindi naman totoo ang bagay na ito. Walang bisa ang mga agimat ni Cap Ponso. Ukalang walang bisa yan. Pero ang bagay na yan, Belinda, ang magliligtas sa atin. Dahil lalabas lang ang bisa niyan kapag kailangan mo na. Malaga ang agimat na yan. Kaya ingatan mo. Halika, Bobong. Ito naman ang para sa'yo. Wow! Ang astig naman ito, tatay. May mata ng kwago. Ang ganda. Lalakas na po ba ako nito? Tapos magkakaroon na po ako ng kapangyarihan? Hindi ko pa alam, Bobong eh. Ayaw naman sabihin sa akin ni Cap Ponso kung paano gumagana ang mga bagay na ito. Napangiti ang bata. Agad naman niya itong isinuot. Tay, bakit parang mainit po? Normal lang siguro yan. Ibig sabihin, gumagana talaga to. Napansin ni Belinda ang kakaibang liwanag sa kwintas na suot ni Bobong. Nakita niyang kumikislap ang kakaibang liwanag sa ukit ng mga mata ng kwago. Napakunot ang kanyang noo at tinitigan ang sarili niyang kwintas. Wala ito kahit na anong kislap o liwanag. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, pinili niyang wag na lang itong pag-usapan. Sana, isa sa kakayahan ng bagay na ito ay ang maibalik tayo sa dati nating buhay. Yung buhay na tahimik, kasama kayo ni Bobong. Kaya naman natin yun ah. Tahimik naman tayo, di ba, Belinda? Bakit mo naman hinihiling ang isang bagay na meron na tayo? Sana nga, katulad pa rin tayo ng dati. Hindi ko kasi lubos na maisip kung bakit ako napasok sa ganitong mundo. Hindi kita maintindihan, Belinda. Ano bang sinasabi mo? Wala. Basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Bobong. Ay nako, naglalambing ang asawa ko ah. Huwag kang mag-alala. Ako na ang magiging protektor nyo. Hindi ko na hayaang may manakit pa sa inyo na kahit na sino. Salamat. Siya nga pala, magluluto ako ng masarap na umagahan ngayon. Iluluto ko ang paborito ninyong ulam. Tobo? Eksakto! Magkakatay ako ng manok para may mailuto. Maaga pa naman eh. Tiisin nyo na muna ang gutom nyo, ha? Wala pang problema, Nay. Yes! Masarap na naman ang ulam natin. Tumuloy na si Rene sa kwarto nila at sinubukan munang magpahinga. Samantalang si Belinda naman ay nagtungo sa likod ng bahay upang manghuli ng manok. Maingat siyang lumapit sa kulungan at pinili ang pinakamalaking manok na maaaring ipang-ulam. Pasensya ka na, ha? Nang makuha ang manok, agad siyang bumalik sa loob ng bahay. Kinuha niya ang itak at inihanda ang kakatayin. Ngunit bago pa niya magawa ang unang hiwa, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Napapitlag si Belinda at napalingon sa bintana. Nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam na parang may nanonood sa kanya. Lumapit siya dito at maras niyang isinara ang pinto. Nagulat si Bobong sa ginawa ng kanyang ina. Nay, bakit niyo po sinara? Malamig kasi anak. Isinara ko kasi baka mamaya sipunin ka at magkasakit. Malamig? Maalinsangan nga po eh. Hindi agad nakasagot si Belinda. Lumapit na lang siya sa kanyang anak at hinimas ang buhok nito. Mabuti pa samahan mo na lang muna ang tatay mo sa loob. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakaluto na ako, ha? Tumango ang bata, pero bago siya umalis, hindi niya maiwasang makita ang maputlang muka ng kanyang ina.
Gusto niya itong tanungin, pero sa huli, nagpasya siyang wag na lang magtanong. Nang makaalis ang anak, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Belinda. Muli niyang dinampot ang itak at hinarap ang manok. Habang hinihiwa ang leeg ng manok, unti-unting tumulo ang leeg nito sa kahoy na lamesa. Napalunok siya. Nakaramdam siya na matinding pagnanasa. Gusto niyang tikman ang sariwang dugo. Biglang naramdaman niyang tila nanuyo ang kanyang lalamunan at parang may bumubulong sa kanyang isipan. Tinutokso siyang tikman ito. Ano tong nangyayari sa akin? Nanginig ang kanyang kamay, ngunit sa halip na itulak palayo ang mangkok na may dugo, mas lalo siyang lumapit dito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang daliri sa malapit na likido, saka idinikit ang dulo nito sa kanyang labi. Hindi masarap. Pero bakit parang gusto ko pa? Nang marinig ang sariling boses, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang inilayo ang kamay at napaatras. Pinunasan niya ang kanyang labi. Hindi. Hindi ito tama. Muli niyang hinarap ang manok at tuluyang pinugutan na ito ng ulo. Napakagat siya sa kanyang labi at nilabanan ang kanyang sarili. Kaya ko to. Hindi ako halimaw. Hindi ako magiging katulad nila. Napapitlag siya at mabilis na tinakpan ang mangkok ng dugo. Humarap siya sa anak. Oh, bakit anak? Ang tagal niyo naman po. Gutom na po ako. Sandali na lang anak. Magluluto na ako. Bumalik ka na muna sa kwarto. Sinubukan niyang ibalik sa normal ang kanyang kilos. Kinuha na niya ang pinukuloang tubig at inihanda ang manok. Habang inilulubog at tinatanggalan niya ito ng balahibo, napaisip siya. Natakot dahil baka sa susunod na mauhaw siya sa dugo ay hindi niya na ito malabanan. Tinanggalan na niya ng balahibo ang manok at habang ginagawa niya yon ay di niya mapigilang titigan ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ito dahil sa takot. Hindi ako ganito. Sinubukan niyang kalimutan ang nangyari at itinuloy ng mapayapa ang kanyang pagluluto. Pinagpira-piraso niya ang karne, inilagay sa isang planggana at inihanda ang rekado. Ngunit nang maamoy ang bawang, nakaramdam siya ng pagkahilo. Napakabaho sa kanyang amoy ang aroma ng bawang. Tinapon na lang niya yon at hindi na siya gumamit. Nagsimula na siyang magluto. Nang malapit ng maluto ang kanyang adobo, lumabas naman si Rene. Naamoy ko ng adobo ah. Ang bango. Aba syempre, paborito mo to. Nilapitan siya ni Rene at hinaplos ang kanyang likod. Alam mo mahal ko, parang ang sigla mo ngayon. Nakakatuwa kang tignan. Talaga? Oo naman. Parang mas bumata ka pa nga eh. Saglit siyang napaisip. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot sa sinabi ng kanyang asawa. Iniisip kasi niyang baka dahil yun sa dugo, kaya siya mukhang bumata sa paningin ng kanyang asawa. Nilingon niya ang nilulutong adobo. Kumukulo na ito. Kailangan kong kumain ng kumain para mabusog. Baka sakaling hindi ako magutom at mauhaw. Siyempre naman, kapag busog ka, di ka talaga magugutom kagad. Ha? Narinig mo yung sinabi ko? Oo, bakit? Wala. Sige na, tawagin mo na ang anak mo. Malapit nang maluto ang ulam. Pagkalipas lang ng ilang minuto, umupo na sa hapagkainan ang pamilya. Naging kapansin-pansin ang biglang pagkatakaw ni Belinda. Nagkatinginan ang mag-ama. Iniisip nilang marahil dahil na naman yun sa depresyon ng babae. Walang nagawa si Bobong kundi ang tumitig sa kanyang ina. Bobong, pwede ba mamayang gabi doon ka na muna ulit sa lola mo? Po? Bakit po, Nay? Basta, doon ka na muna. May problema ba, Belinda? Bakit pinapupunta mo na naman yung bata doon? Bakit ba tanong kayo ng tanong? Para kayo mga imbestigador ah! Hindi ba pwedeng kapag sinabi kong doon na lang muna siya umuo na lang? Bilis naman uminit ng ulo mo, mahal.
Tama na yan. Relax ka lang. Galit po ba kayo sa akin, Nay? Hindi galit ang nanay mo sa'yo, anak. Sige na, ituloy mo na lang ang pagkain mo. Kami na lang ng nanay mo mag-uusap. Alam mo, Rene, kaya lumalaking matigas ang ulo niyan kasi kinukonsinti mo. Lagi mo siyang kinakampihan. Tingnan mo, simpleng hiling ko lang na dun muna siya sa nanay mo. Ang dami mo pang reklamo. Belinda, kumakain tayo. Nasa harap tayo ng grasya ng Diyos. Kalma lang. Huwag mong mabanggit-banggit sa akin yan. Parang wala kang pakialam sa nararamdaman ko ah. Pinipilosopo mo ba ako? Teka, hindi ko naman intensyon na pilosopuhin ka. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon at gusto kitang pakalmahin. Ano ba talaga ang problema ha? Ang gusto ko lang naman, dun muna kayo ni Bobong kay nanay. Yun lang! Bakit ang hirap-hirap sundin? Kung susunod ka, wala tayong magiging problema. Oo sige, kung yan ang gusto mo. Doon na lang muna kami sa loob ng 1 linggo. Babalik kami kapag malinaw na yung isip mo. Nay, Tay, tama na po. Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Nay, bakit po ba? Sige po, susundin na po namin kayo ni Tatay. Sa lagay na yan, parang pinapalayas mo kami ng anak mo. Hindi ko kayo pinalalayas. Gusto ko lang ng katahimikan. Hindi ko lang maipaliwanag pero pakiramdam ko, mas makakabuti kung wala kayo rito sa gabi. Pero bakit, Nay? Di po ba ligtas na tayo? Sundin nyo na lang ang gusto ko para hindi na humaba ang usapang to. Hindi ko alam kung anong rason mo. Pero sige, kung yan ang gusto mo, Belinda, doon na muna kami kay nanay. Halika na, Bobong. Aalis na kayo kaagad? Oo, at hindi rin ako magpapaliwanag kung bakit. Tahimik na tinapos ni Rene at Bobong ang kanilang pagkain. Samantalang si Belinda naman ay hindi mapakali. Nang papalayo na ang kanyang mag-ama, nanatili ang ginang sa may pintuan. Pinagmasdan ang kanilang pag-alis. Nang sila ay tuluyang mawala sa kanyang paningin. Muling bumalik sa kanyang isip ang hindi maipaliwanag na pananabik sa dugo. Dahan-dahan siyang lumingon sa lababo kung saan niya tinakpan ang dugong inipo niya kanina sa mangkok. Kaagad siyang lumapit dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagkauhaw. Mabilis na hinawi ni Belinda ang takip ng mangkok at isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang likido sa loob nito. Napalunok siya. Unti-unti niyang itinaas ang mangkok. Inilapit sa kanyang ilong at inamoy ang malansa nitong aroma. Hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan niyang inilapit ang mangkok sa kanyang bibig at hinayaang dumaloy ang malapit na dugo sa kanyang dila. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang ninanamnam ang kakaibang sarap nito. At sa pagkakataong yun, ay naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan. Masaya siya habang sinasaid ang dugo sa mangkok. Ngunit bigla siyang natigilan nang may maramdaman na parang may nagmamasid sa kanya mula sa bintana. Lumapit siya at sumilip pero wala siyang makitang tao sa labas. Sino yan? Kinabahan siya. Nag-iisip na baka may nakakakita sa kanyang ginawa. Walang sumagot pero naroon pa rin ang malakas niyang pakiramdam na di siya nag-iisa. Isinara na lang niya ulit ang bintanang bukas at muling binalikan ang ginagawa. Pagsapit ng gabi, bumalik ng tahimik si Rene sa kanilang bahay. Maingat na naglakad palapit dito. Ayaw niyang mapansin ng asawa ang kanyang pagbabalik. Pumwesto siya sa likod ng isang puno at doon naghintay. Marami siyang iniisip ng mga oras na yon. Nang wala siyang makitang kakaiba, sinubukan pa niyang mas lumapit. Doon sa may bintana, sumilip siya ng kaunti. Wala doon ang kanyang asawa. Inilabas niya ang kanyang agimat. Nakita niya ang bahagyang pagkislap nito. Ang hindi niya alam sa gabing yon, kung kailan pinakamalakas ang taglay na kapangyarihan ng mutya. Makikita niya ang katotohanan.
ang mga bagay na hindi basta-basta nahahalata ng mata ng isang karaniwang tao sa araw. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hinayaang ang bisa ng agimat ang kumontrol sa kanya. At sa muli niyang pagmulat noon, nakita niya si Belinda. Sa kanyang mga mata, ang anyo ng asawa ay unti-unting nagbago. Ang balat nito ay binalot ng itim na balahibo hanggang sa tuluyan itong naging isang dambuhalang aso. Umaalulong ng napakalakas habang nasa loob ng bahay. Hindi. Hindi maaari. Belinda! Ang asawa ko! Napaiyak siya habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na patay na manok sa sahig at nangilabot nang makita ang nakakatakot na ekspresyon sa muka ng asawa. Hindi na ito si Belinda. Hindi na siya ang asawang minahal at pinakasalan niya. Ilang sandali pa ay biglang gumalaw ang asong aswang at napalingon sa direksyon ni Rene. Umangil ito na tila galit na galit. Amoy na niya ako. Lagot na. Dito na nanigas si Rene. Lalo siyang kinabahan nang dahan-dahan itong lumapit. Napaatras siya, ngunit sa kamalasan, habang umaatras siya, natisod ang kanyang mga paa sa mga nakaharang na bato. Natumba si Rene. Tumalon sa bintana ang aswang at siya ay hinarap. Diyos ko! Ako to, Belinda! Huwag mo akong sasaktan! Natigilan ng aswang nang makilala ang kanyang asawa. Agad itong bumalik sa anyong tao, pero kitang-kita ang malaking kaibahan sa dati nitong anyo. Matatalim tumingin ang kanyang mga mata. Matalas din at may mahaba siyang mga pangil. Magulo ang kanyang buhok at may kuko siya na kayang pumunit ng laman. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito. Ito ba ang dahilan kung bakit itinataboy mo kami ni Bobong? Bakit? Bakit di mo agad sinabi sa akin, mahal ko? Oo, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito. Ayoko kayong mapahamak dahil sa sumpang ipinamana sa akin ni Neryo. Hindi ko gusto to, Rene. Hindi ko ginustong maging ganito. Pero bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Bakit mo kami pinalayo? Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan ang sarili ko. Baka isang araw, pati kayo, masaktan ko. Hindi mangyayari yun. Baka may paraan para matanggal yung sumpa. Wala! Wala! Pilit kong nilalabanan ang sarili ko na huwag tumikim ng dugo, pero hindi ko mapigilan. Mas lalo akong natutukso. Ganun. Hayaan mong tulungan kita. Hindi kita iiwan, Belinda. Hindi kita iiwan. Paano kung hindi mo ako matulungan? Paano kung isang gabi, hindi na ako makapagpigil? Mas pipiliin ko manatili sa tabi mo kaysa iwan kang mag-isa sa laban mong ito. Rene, Magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Hahanap tayo ng paraan. Kasama mo ko. Hindi kita iiwan. natatakot ako. Tulad ng sinabi ko, hindi ka nag-iisa. Kaya natin to, mahal ko. Walang ano-ano ay narinig ni Rene ang pagkaluskos ng mga dahon sa likuran niya. Biglang lumabas mula sa likuran ng isang puno si Bobong. Nanginginig ang kanyang katawan. Namumutla ang kanyang muka at nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa anyo ng kanyang ina. Nay? Nay? Mabilis na tumalikod si Belinda. Tinakpan ang kanyang muka. Pilit na itinatago ang kanyang pangil at matatalim na mata. Bobong, hindi. Hindi mo dapat ako nakikita ng ganito. Ano to, Nay? Bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Bobong, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Sinundan po kita. Yung agimat po na suot ko kasi uminit ng uminit. Hindi ko po alam kung bakit. Nakita kitang lumabas kaya hinabol po kita. Kasi gusto ko pong tanungin kung umiinit din po ba yung agimat nyo. Hindi mo dapat ginawa yun, anak.
Halika dito. Huwag kang lumapit sa nanay mo. Ngunit tila hindi siya narinig ng bata. Hindi na maalis ni Bobong ang tingin sa anyo ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na ang dating itinutokso niya sa matandang sineryo ay ganun din ang kanyang ina. Naging isang mabangis at nakakatakot na nilalang. Bakit, Nay? Bakit po? Bakit po naging ganyan ang itsura niyo, Nay? Napalunok si Rene. Alam niyang maling galaw lang. Maaaring bumigay si Belinda sa kanyang gusto. Kagad niyang inabot ang kamay ng anak at hinila papalapit sa kanya. Ngunit dahil sa kaba, hindi niya namalayan na napalakas ang hila niya. Nawala sa balanse si Bobong at nadapa sa lupa. Nagasgas ang kanyang tuhod at dumugo. Anak, patawad. Ayos ka lang ba? Hindi. Tay, bakit naging aswang po si nanay? Hindi pwede. Hindi po pwede. Hindi pwede. Tay, sabihin nyo, nananaginip lang po ako, hindi ba? Takot na takot siya. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Parang ayaw sumunod ng kanyang mga paa. Ang kanyang nanay, ang kanyang ina, na lagi siyang kinakalinga, niyayakap sa tuwing siya'y natatakot. Ngayon ay siya mismong kinatatakutan niya. Nanginginig si Belinda, dahan-dahang umatras, ngunit biglang suminghot ang kanyang ilong dahil sa amoy ng dugo. Naaamoy niya ang dugong dumaloy mula sa sugat ng kanyang anak, ngunit sa kanyang paningin, hindi lang yun basta galos, kundi isang pagkain. Belinda, huwag mong tignan ang anak natin ng ganyan. Pinilit ni Belinda na isara ang kanyang mga mata. Pinilit niyang labanan ang sarili. Patawad! Patawad, anak! Hindi ko ginusto to! Hindi ko kayang pigilan! Narinig ni Rene ang unti-unting pagbabago sa paghinga ng kanyang asawa. Mas mabigat, mas mabangis. Nakita niya ang dahan-dahang pagniwi ng mukha nito. Ang pilit na pagpigil ng gutom. Ngunit sa huli, nanaig ang hayop na nasa loob niya. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Belinda at sa isang iglap, lumundag siya direkta sa anak niyang si Bobong. Huwag, Belinda! Nanlaki ang mga mata ni Rene nang makitang walang suot na agimat ang kanyang anak. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa ilang segundo lang ay nasa ibabaw na ng kanyang anak si Belinda at ang mga matutulis nitong kuko ay nakahanda ng saktan si Bobong. Huwag, Belinda! Anak natin yan! Anak mo siya! Agad siyang tumayo para agawin at iligtas ang anak laban sa kanyang asawa. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, isang malakas na hampas ang narinig niya. Nakita niyang tumilapon ang aswang. Napasigaw ito sa sakit at gumulong-gulong pasadsad sa lupa. Nanginginig ang katawan nito at tila ipinapagpag ang parteng tinamaan ng latigo. Tama na! Ponso! Hindi kita hayaang patayin ang sarili mong anak. Huwag mo ako saktan! Nakikiusap ako sa'yo! Hindi ko to ginusto! Kung talaga may natitira pang pagkatao sa'yo, Belinda, labanan mo yan! Paglabanan mo! Dahil kung hindi, wala akong ibang magagawa kundi tapusin ka! Hindi! Hindi ko kayang labanan! Tumingin si Kap Ponso kay Rene at Bobong. Saka bumalik ang tingin niya kay Belinda. Alam niyang wala ng oras para maghintay pa. Kung ganon, ako na mismo ang lalaban sa'yo. At sa isang iglap, umatake si Kap Ponso. Sabay hampas ng kanyang latigo sa halimaw na nasa harapan niya. Tumama ito sa balikat. Nag-iwan ng mahabang sugat. Napasigaw sa sakit si Belinda. Napaluhod habang nanginginig ang buong katawan. Kap! Maawa ka! Hindi ko to ginusto! Ngunit hindi nagpatinag si Kap Ponso. Itinaas niyang muli ang latigo at sa isang mabilis na galaw,
Hinampas niya ito sa lupa. Lumikha yun ng isang nakakabinging tunog sa pandinig ng aswang, dahilan upang gumapang ito paatras. Wala akong mapagpipilian. Kailangan kitang patayin para sa kaligtasan ng lahat dito sa baryo. Maawa ho kayo, Kaponso. Huwag niyo pong patayin ang asawa ko. Hindi maaari, Rene. Nung nagpunta ka sa akin, kinutupan na akong sa kanya na ipasa ni Neryo ang mutya ng aswang. Kaya sinubaybayan ko siya ng palihim hanggang sa nakita ko kung paano niya inumin ang dugo ng manok. Kaya habang nagsisimula pa lang siya, kailangan na natin siyang tapusin. Pagkasabi nito ay muling umatake ang matanda. Ngunit bago pa muling lumapat ang latigo sa katawan ni Belinda, mabilis na iniharang ni Rene ang kanyang katawan. Nasugatan ang kanyang balikat. Ganun na lamang ang kanyang takot nang biglang sinunggaban ni Belinda ang parte niyang yun at kinagat. Ngunit dahil sa tangan na agimat ni Rene, mabilis siyang binitiwan ng asawa at nagsuka ito ng nagsuka. Parang hindi nasarapan sa lasa ng dugong natikman niya. Sinasabi ko na nga ba? Ang tigas naman kasi ng ulo mo! Lumapit si Kap Ponso at isang mabilis na pagkilos ang ginawa nito. Ipinilupot niya ang latigo ng maigpit sa aswang. Wag! Pakawalan mo ako! Kaponso, parang awa niyo na! Wag! Nay! Ang nanay ko! Wag po, Kapitan! Kapitan, baka may paraan pa. Nakikiusap ako sa inyo. Baka kaya pa natin siyang iligtas. Napatingin si Kap Ponso kay Rene. Kita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pag-asang pilit nitong kinakapitan. Tulungan niyo ako madala sa loob ng bahay niyo si Belinda. Madali kayo! Sige o, Kapitan. Kasama si Kap Ponso, binuhat nila si Belinda na halos wala ng lakas dahil sa pagkakasakal nito ng latigo. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan at paminsan-minsan ay pumapalag, ngunit unti-unting humihina. Bilisan natin! Wala na tayong oras! Pagdating sa loob ng bahay, agad na inayos ni Rene ang papag at doon inihiga ang kanyang asawa. Si Bobong naman ay nasa tabi ng kanyang ina. Umiiyak at kinakausap ang kanyang ina. Nay! Nay, wag mo kaming iwan, Nay! Pangako po, magpapakabait na po ako. Susundin ko na po kayo palagi ni Tatay, Nay! Dumukot si Kap Ponso ng isang maliit na sisidlan mula sa kanyang dalambag. Binuksan niya ito at naamoy kagad ng lahat ang matapang na halimuyak ng langis at halamang gamot. At ayon kay Kap Ponso, hinaluan niya ito ng abo ni Neryo. Ito lang ang tanging nating paraan. Kailangan niyang inumin ito upang mailabas niya ang mutya. Gagana ba talaga ito, Kapitan? Hindi ko alam, pero kailangan natin subukan. Ngayon ko lang gagamitin ang ganitong pamamaraan. O sige, bahala na, Kapitan. Gawin na natin. Wag! Ayoko niyan! Ilayo niyo sa akin yan! Mahal, pakiusap inumin mo ito. Para sa atin. Para sa anak natin si Bobong. Nanginig ang katawan niya. Halatang tila lumalaban ang bagay na nasa katawan niya. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng asawa at ang mga hikbi ni Bobong, dahan-dahang binuksan niya ang kanyang bibig. Walang sinayang na sandali si Kap Ponso at ipinasok ang likido sa kanyang bibig. Sa unang lunok, nagsimula siyang mamilipit. Napasigaw siya. Hawak ang kanyang tiyan na parang nasusunog. Aray! Ang sakit! Bigla na lamang nagsimula siyang magsuka. Ang langis na hinaluan ng abo ni Neryo ay may kakaibang bisa. Kaya nitong pilitin ang katawan ng isang aswang na itakwil ang mutya na nagpapalakas at nagpapanatili sa kanyang pagiging halimaw. Sa pag-inom ni Belinda, naramdaman niya ang matinding pagkahilo at pagsakit ng kanyang sikmura. Sumuka siya ng itim na likido at pagkaraan ay pulang dugo. Senyales na unti-unti nang nawawala ang sumpa sa kanyang katawan. Nanginginig si Belinda, nakakapit ng maigpit sa papag
habang patuloy na isinusuka ang natitirang lason ng pagiging aswang. Sa huli nitong pagduwal, isang itim na bato ang lumabas sa kanyang bibig. Yan! Yan na nga ang ugat na sumpa. Kapag nawala yan, mawawala rin ang pagiging aswang niya. Belinda, asawa ko. Tapos na. Ligtas ka na. Nagawa natin. Buhay siya. At bumalik na siya sa pagiging tao. Maraming salamat po, Kaponso. Mahal ko. Salamat. Salamat at nagbalik ka. Gumanda na ulit ang nanay ko. Hindi na siya nakakatakot. Patawad, anak. Patawad, mahal. Labas, unti-unting sumikat ang araw. Ang gabing puno ng takot ay napalitan ng bagong pag-asa. Hindi na muling magiging aswang pa si Belinda. Wala nang bakas ng pagkagutom. Wala nang mga pangil o matutulis na mga kuko. Tanging luha ng pagsisisi at pasasalamat ang dumaloy sa kanyang pisngi. Tapos na, mahal ko. Tapos na. Malaya ka na. At mula sa araw na yon, nabuhay silang may panibagong simula. Malaya mula sa sumpang halos sumira ng kanilang pamilya.